Welcome sa Bulilit Channel. Dito, matutuklasan mo ang mga makulay, makabuluhan, at educational na video sa Tagalog para sa mga bata. Halika na! Si Tarsier na nawala sa gubat. Mga kabulilit, may tanong ako. Nakakita na ba kayo ng Tarsier na mas malaki pa ang mata kaysa sa problema mo sa math? Well, ngayon makikilala nyo ang pinakakakaibang Tarsier sa buong mundo. Si Toto, ang Tarsier na nawala sa sariling gubat. Pero teka, bakit kaya siya nawala? At paano kaya siya makakabalik? May sikreto sa dulo ng kwento. Kaya huwag aalis. Kabulilit! Like, share, at subscribe na muna bago tayo magsimula. Handa na? Tara! Simulan natin ang makulay at nakakakilig na kwento ng si Tarsier na nawala sa gubat. Ang gubat na punong misteryo. Sa malalim na parte ng gubat baghani, may naninirahang isang maliit na Tarsier na may super laking mga mata. Si Toto. Pero may kakaiba kay Toto. Hindi lang malaki ang mata niya. Malaki rin ang pangarap niya. Gusto kong makita ang buong mundo. Sabi ni Toto habang nakasabit sa puno. Halos malaglag sa sobrang kagalakan. Pero ang mga matatandang hayop sa gubat, lagi siyang pinapayuhan. Toto, huwag kang lalayo. Maraming panganib sa labas ng gubat. Pero syempre, kapag sinabi mong kihuwag, ang sagot ni Toto, bakit hindi? Isang gabi, habang maliwanag ang buwan, nakakita siya ng kumikislap na liwanag mula sa malayong parte ng kagubatan. Wow! Ano kaya iyon? At dahil likas siyang mausisa, naglakad, tumalon at nawala. Kabulilit. Nawala si Toto. As in wala talagang idea kung nasaan siya. At doon nagsimula ang kanyang mahiwagang pakikipagsapalaran. May narinig siyang kaluskos. Roar. Ah! Sigaw ni Toto. Pero hindi pala halimaw. Isang maliit na mahaya lamang na may mas malakas pang boses kaysa sa eroplano. Si Mayumi. Ano ginagawa mo dito? Tarsier. At bakit parang sisiw ka kung umiyak? Nananawala ako. Sagot ni Toto. Natawa si Mayumi. Hala! Di adventure time. Tara! Tutulungan kita. Magkasama silang naglakbay. Dumaan sa ilog. Sumuot sa mga ugat ng puno. At nakasalubong ng mga hayop. Lizard Lando, na akala mo ninja sa sobrang bilis. Tio Pagong, na nagsasalita ng sobrang bagal. Bella Paru-Paro, na sobrang ganda. Parang lumilipad na rainbow. Lahat sila may payo kay Toto. Huwag masyadong mabilis. Huwag masyadong mabagal. Gamitin ang talino. Hindi lang mata. Pero may malaking problema. Habang papalapit sila sa gitna ng gubat, lalo itong nagiging kakaiba. Tahimik. Malamig. At parang may nagmamasid. Hanggang sa
Boom! May isang napakalaking anino ang lumitaw. Ang higanting serpiente. Isang dambuhalang ahas. Si Sarko, ang tagapagbantay ng gubat bighani. Sino ang naglalakas loob pumasok sa aking teritoryo? Umalingaw ang kanyang tinig. Nanginginig si Toto. Umikot ang ulo. Umangat ang buhok sa likod niya. Kung meron man. Pero bago pa siya matakot ng sobra, sumigaw si Mayumi. Hindi ka namin kaaway. Nawawalang tarsier lang si Toto. Suminghot si Sarko. Suminghot ulit. At napangiwi. Alainan. Mabango ang tapang inyo. At sa unang pagkakataon, ngumiti ang higanting ahas. Tarsier. Hindi mo kailangan lumayo para hanapin ang mundong gusto mo. Minsan, ang totoong pakikipagsapalaran nasa pagbalik. Para kay Toto, tumama ang bawat salita. Parang kidlat na tumama diretso sa puso niya. At kaya ipinakita ni Sarko ang lihim na daan patungo sa totoong tahanan ni Toto. Kabulilit. Sandali. Kung ikaw si Toto, susundin mo ba ang utos ng matatanda o tatalong ka rin sa adventure kahit delikado? At habang nag-iisip kayo, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para mas dumami pa ang kwento ng kababalaghan dito sa Bulilit Channel. Tuloy na natin ang kwento. Ang pagbalik ni Toto. Habang naglalakad sa daang ipinakita ni Sarko, unti-unting lumiliwanag ang paligid. Hanggang sa nakita na niya ang pamilyar na mga puno, ang tunog ng hangin, at ang pagaspas ng mga dahon na parang sinasabing, "Welcome home, Toto." Tumakbo si Toto. Mas mabilis pa sa tumatakbong cheetah sa kartoon. At nakita niya ang pamilya niya. Nakapila, umiiyak, nag-aalala. Toto. Sabay yakap ng nanay at tatay niya. Doon naiyak si Toto. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa saya na muli siyang nakabalik. At ang mga bagong kaibigan niya na iba't ibang klaseng hayop, naroon din. Masaya. Sumusuporta. At si Toto, mas nag-mature, mas matapang, mas matalino. At mula noon, hindi na niya sinuway ang payo ng matatandang hayop sa gubat. Pero hindi nawala ang kanyang pangarap. Ngayon alam niya, hindi kailangan lumayo para makita ang ganda ng mundo. Minsan, ang gubat mo mismo ang pinakamagandang lugar sa lahat. Kabulilit, kung kayo ang tarsier na tulad ni Toto, saan niyo gustong pumunta? At sino ang gusto niyong isama sa adventure? At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa susunod nating fairy tale adventure dito sa Bulilit Channel. Maraming salamat, kabulilit! Sana ay nag-enjoy kayo sa kwento ni Toto. Ang tarsier na muntik nang mawala, pero mas lalo niyang natagpuan ang sarili. Hanggang sa susunod na adventure dito sa Bulilit Channel. Bye!